So we are here today and we have a guest, which is Mira, one of my cell group, and she's been with me for quite some time now, and today we will talk about you. Yeah, me. Okay, so introduce yourself. Hi, I'm Almira Punsalan, and you can call me Mira. Yeah, that's it. Ayan. So, Mira would like to, ang tawag dito, i-share kung ano yung ginawa ni Lord sa buhay niya with regards to forgiveness. So, our focus for today is about forgiveness. So, kwento mo kung ano yung nangyari sa'yo. Yung pinaka-recent na lang, yung kwento ko. So, while I'm praying, I was praying, may inimpress sa akin yung spirit na humingi daw ako ng mag-apologize ako sa taong to. Then, sa puso ko, bakit ako mag-apologize? Parang siya yata yung merong kasalanan sa akin. Sa pagkakaalam ko, at least sa pagkakaalam ko. Parang, Okay, para may background lang sila, ano ba yung nangyari sa inyo ng taong ito? Ayan ka, wag ka na magbigay ng names, just a little bit of background. ano lang naman, siguro mga misunderstanding or yung mga, hindi ko alam kung paano ko i-explain eh. Kasi wala naman talaga kaming certain na pinag-awayan. Pero, it looks like we're very distant at parang merong gap na hindi ko alam kung ano yon. Kaya yun yung ang iniisip ko na bakit ako mag-apologize. Wala naman akong ginawang kasalanan dun sa tao na yon. At kumbaga, sa pagkakaalala ko, baka parang ako pa dapat yung magalit or yung dapat maka-receive ng apologize sa pagkakatanda ko lang ng sitwasyon. Pero paano ko ba sasabihin ito? So this person is very close to you, na talagang it pains you to have that kind of scenario. Tama ba? Parang ganun. Kasi parang, in a way na kinukwento mo ngayon, kaya siya mabigat is because super close kayo or probably she has or he has a big part of your heart. Tama ba? Oo, parang Okay. ganun. Kasi parang hindi naman talaga siya iba sa akin. Okay. Parang family na rin yung turing ko sa kanya. Pero, yun nga, moving forward, what happened next? ay di, yun nga, nagpipray ako, in-impress niya na humingi daw ako ng sorry. Yung Holy Spirit Oo, yung nagsabi sa'yo. parang sa akin, ba't ako magsusorry? Parang meron ba akong ginawang kasalanan na dapat hiyang ko ng sorry? So, sa akin, syempre, bilang yung katawang lupa ko, parang gusto yung ego ko na, bakit ako magsusorry? Pride. Yung pride, yun pumapasok. So, niresist ko yung naririnig ko for 1 week or basta more than a week. Hindi ko yun, masakit yung loob ko kasi hindi ko kayang gawin yung ganong, yung makapagpatawad siguro, okay. Pero yung ako yung hihingi ng sorry, parang, it's a different story for me. So, yun nga, so nire-resist ko nung mga ilang araw, pinapabayaan ko kasi masakit talaga yung loob ko. Parang feeling ko nga mali yung script, baka ako nga yung, baka sa akin yung, okay, I forgive you. Parang nagkamali si Lord na kinausap, na parang hindi ikaw dapat yung manghingi ng tawad. Oo, at least sa understanding ko to sa point of view ko na ganun yung perspective ko. Pero, you know, napakaganda niyan kasi not just you, tama ba? Kasi kapag merong pinapagawa si Lord sa atin, sometimes we feel like, ako na dapat gumawa nito, Lord. Lalo na kung forgiveness. Tama nga, it's easy to forgive if hindi mo siya kausap at hindi ikaw yung nanghihingi ng sorry. Tama? Pero kapag ikaw na yung sinabihan ni Lord na, hindi, ikaw yung mag-sorry. Yung ikaw yung,
ano yan, ikaw yung mag-humble Oo. para humingi ng sorry. Parang medyo mahirap i-break yung ego, yung pride mo. Yes, yes. Yun. So, after yun nga, inahayaan ko lang, hindi ko masyadong pinapansin si Lord kapag lagi niyang sinasabi, everyday sinasabi niya. So, parang, Gusto ko Ako yung hindi naman- niya pinapansin si Lord. hindi, pero ako naman, sabi ko, nag-pray na ako na, okay, kung gagawin ko to, dapat ako bitter. Hindi ako Mhm. bitter, yung maluwag yung loob ko, genuine yung heart ko kung kakausapin ko tong tao na to. Yes, yes. So, alam mo yung word na sinasabi nilang, God can heal you or there's a time for that. Mm. Yung ganyang word, may process yan. Totoong may process. Kasi, hindi yun sa haba ng panahon, kundi yun dun sa revelation knowledge na alam mo sa word. Kasi, nung nag-decide na ako na gawin yun, nung nagme-meditate ako ng word dun sa Book of Samuel, yung dun sa nag-disobey si Saul, si King Saul, yung sinabi niya na obedience is better than sacrifice and submission is better than offering. Dun na ano yung puso ko na nagdi-disobey ako dun sa pinapagawa sa akin ni Lord. Yes. So parang naano yung puso ko na kahit anong magandang gawin ko, mas obedience is better than sacrifice, sabi niya. So naano na yung puso ko doon. So I think, dun sa sinasabi na there's time for that, no. Kailangan mo ng revelation knowledge para magbago yung perspective mo dun sa isang bagay, magkaroon ng renewing of mind. Kasi it will, it change the way I see it now. Kumbaga, hindi na... Di ba kasi meron siyang restlessness kapag hindi mo ginagawa eh. Oo. Hindi natatahimik yung loob mo. Why? Because that's the fruit of the Holy Spirit eh. Kasi sasabihin niya sa'yo, love. Tapos hindi mo ginagawa. And you can only love if you forgive. Yes. Tama ba? So, yun nga yung ano ko doon, parang naging realization ko, kahit nagaano pa kahabang panahon, yung sinasabi mong in the process pa ako. Pero syempre, wala kang sinisik na word. Wala kang pinagkukuhanan ng source, ng Yes. love, ng peace, ng joy. Hindi mababago yun kasi hindi na bago yung isip ko kahit araw-araw ko nire-remind ni Lord eh. Mhm. Nung nagkaroon na ako ng revelation dun sa word na binabasa ko while I'm meditating on it, dun nagkaroon ng renewing of mind. Dun ako na-convict na, Kailan yan? Yung nabasa mo yung kwento ni Samuel. yes, dun ko nagkaroon na, Doon talaga tumatak sa isip mo at puso mo na kailangan ko nang gawin to. oo, kailangan ko nang gawin kasi, yun nga, parang, anong silbi nung pagsiserve ko, yung pagmamahal ko kay Lord, kung hindi naman talaga ako nag-o-obey. Mm. Parang, yung ginagawa ko sa ibang tao, nakikita, okay, follower ako ni Christ, pero yung mga inner na ganun na voice ni God, hindi ko pinapansin because of my pride, my ego. So, yun nga, nag-decide ako and I pray kung ano yung sasabihin ko. Umiyak na lang talaga ako kasi Yun na lang kaya natin gawin. umiyak ako dun dahil dun sa lumabas na lang yung love para dun sa isang tao na yon. Kasi parang, yun nga, dahil dun sa word na yon, it changed the way I see it, Yeah. yung dun sa situation. So, nagbago yung perspective ko. So, yung emotion, sumabay. So, para sa akin, ang masasabi ko, yung, sige, okay lang yan, time will heal. No. You need the word of God for you to heal. Kasi, walang certain o haba ng panahon para ma-heal ka eh. Yes, yes. Kung hindi ko nabasa yun, siguro until now, baka hindi ko pa yun Oo. nagawa. So, yun yung masasabi kong naging daan para magawa ko yun. Siyempre, sabi niya nga, you cannot give something you don't have. Yes. So, dahil na-receive ko yung love, yung forgiveness, kailangan kong extend yung grace na yun para ibigay sa Amen. iba. Naisip ko, parang so what kung ako yung magmukhang parang, kasi ganun yung naiisip ng tao kung ikaw yung mag-apologize o Yeah. ikaw yung magsosorry. Para mukha kang pathetic or mukha kang weak kasi magsosorry ka. But hindi na dun yung after ko yung sasabihin ng ibang tao, kundi yung mapiplease ko si God kasi yun yung gusto niya. Yeah. Kasi at the end of the day, it's all about Jesus eh. It's all Yes. about me and God. Hindi na yung mga kasama yung Gusto ko yung sinabi mo na that I receive love and forgiveness from Jesus. So that's why I am extending it now. Gaano kalakas yung
loob mo na sabihin yon. I mean, in a way, yung parang, syempre, for sure, may galit ka pa eh. In denial ka pa nga na mag-sorry eh. Pero, doon sa perspective na yun, saan lumutang yon na kailangan kong extend tong grace na to? Kumbaga tinatanong mo ano yung pinaghugutan ko nun? Yes. Yung dahil kasi dahil dun sa Book of Samuel, naging disobedient nga si Saul. King Saul doon. Nakita ko na ako din disobedient, pero pinatawad. Parang minamahal pa rin. Yeah. So sabi ko, itong ganitong klaseng na-receive ko, kailangan kong ibigay sa iba. At kailangan kong i-extend yung love sa iba. Yeah. So yun yung pinanghugutan ko kasi ako nga parang di rin naman talaga ako worthy. Yes. So kung ano yung nagiging hindrance para hindi ko mahalin yung isang tao na yon, ako rin naman hindi worthy. Hindi rin naman pero dahil nga sa finished work of Jesus, no, na-extend yung grace sa akin, sa yung forgiveness. Kaya dapat lang naman na yun yung gawin ko. I-extend ko rin. So, yun ang nangyari. So, napatawad mo? I mean, nanghingi ka ng tawad. Kailan to? Agad-agad ba after mo magkaroon ng revelation? Ko na yung revelation, nag-ask na ako nag-pray na ako na sasabihin ko sa tao na to, ganyan. Gusto ko yung genuine or basta yung hindi niya mararamdaman na anything na So, I pray for her then na kung mababasa niya yon, walang offense or what. So, sinend ko and then walang response. Pero, hindi na ako after dun sa response niya, kundi dun sa pinapagawa sa akin ni Christ. Kasi hindi naman yung sasabihin niya yung importante, yung sasabihin nga ni God. And I know God is working on her. Yes. Kung ano man yun, kung hindi siya nag-response or what. But I know, na-receive niya yung sincerity, yung genuine na words na sinabi ko. Amen. And you know what? Meron ding revelation si Lord sa akin dyan eh. Yung kapag ikaw, sinabi ni Lord sa'yo na mag-sorry ka, kahit hindi naman ikaw yung tunay na may sala or what, basically, alam mong wala ka namang ginawa in your own might and power, no? Pero kapag, alam mo yun, ginawa mo, tatanong mo bakit kailangan ako? Alam mo yung na-reveal ni Lord sa akin dito is that, sabi niya, because I want you to get out of that prison. Amen. Kasi yung magbe-benefit dito sa forgiveness na ine-extend natin sa iba or dun sa apology na hindi naman hinihingi, no? Tayo. Amen. So, ikaw, after mong ginawa yun, dito tayo. Anong nangyari sa'yo? Anong naging pakiramdam and at the same time, ano yung naging revelation ni Lord sa'yo next? Nagkaroon ako ng, syempre, great peace, joy. Parang, kasi before ko na-receive yung yung impression sa akin ng Holy Spirit na humingi ng forgiveness dun sa tao na yon, akala ko okay lang ako. Feeling ko, okay lang ako kasi wala naman, hindi naman kami nag-interact or wala namang situations. Pero dahil nga alam ni Lord yung pinaka nasa ilalim ng puso ko, na kahit deny mo pa. Yun, yung may mga konting bitterness, hatred, pain, na syempre gusto ni God maging genuine ka maging pure, ma-cleanse lahat. Talagang kino-correct niya bawat sulok ng puso. So, yun yung nangyari. Reveal niya, hindi, may ganito ka pang So, ayun, yun yung nangyari. Nagkaroon ka ng... How does it feel after? Although you did not get the response that you want, pero ano yung naging feeling sa'yo? Ano yung naging outlook mo after it? Siguro every time na lang na maaalala ko yon or hindi ko na masyado niisip, pero pag naaalala ko yon, love na lang yung lumalabas. Gusto kong i-release. Kahit naisipan pa niya kung totoo o hindi. Love na lang. Kasi ang alam ko nga, ang audience ko lang nga, si God, hindi ako makakadaya sa kanya na ipapakita ko love, pero sa puso ko talaga parang may pitik pa. Yes, yes. So, yun na lang yung inaano ko, yung continue to pray for them, ganyan. And, yun nga, loving them from afar. Yes. Yun lang naman.
okay naman so far. Kasi kung alam ko naman na meron din ginagawa si Lord sa kanya. Amen. So, yun. Yes. And in the Bible naman kasi, 'di ba, it says there, bago ka mag-pray, humingi, you Yes. have to forgive first. And it's so hard, especially kapag ganitong scenario, no, na may hiningi ka kay Lord pero hindi nangyayari. Why? Because there's still some bitterness and unforgiveness in your heart. Kaya yun lagi yung principle ni Lord eh. Forgive first. No matter what the situation is, kung gaano man kalalim at kabigat at kasakit yung nangyari sa'yo, you have to forgive first before you can even go to the throne of grace para talagang mag-ask ng prayer. And tayo rin naman kasi yung nare-release doon. Our feelings, our hearts, no? And at the same time, na-exude natin yung love ni Christ sa iba. No matter what the situation is. It's gonna be hard, 'di ba? Kung wala ka kay Christ. Oo, kasi kung wala yung ganung, hindi ko yun gagawin. Parang kaya nga nung unang Talagang hihahabol ka ni Lord eh, no? Parang hindi ko yun gagawin, hindi. Hindi. Ganun eh. Pero yun nga, dahil nga sa grace, sa love, dun sa word, na pagtagumpayan kung Amen. labanan yung self-ego, yung pride. Yes. Parang so what? Kung ikaw yung mukhang weak dun Yes. sa ganon, so what, di ba? Parang hindi na yun yung nagmamatter. Yes. What matters is your relationship with Christ, na kung ano yung sinabi niya, yun yung ginawa mo. Amen. Amen. So now, how's your walk with Christ? Siguro ang masasabi ko, kung talagang totoong na-offend ka ng tao, totoong nasaktan ka niya, ang naging take ko doon, yung time will heal you, it's not true. Hindi siya totoo. Forgiveness is a choice, is a decision. Yes. You need to command your emotions na, you need to pray na, I forgive this person, let my heart and my emotion follow my decision in Jesus' name. And then you continue to read the word. Kasi doon magkakaroon ng renewing of mind. Kasi hindi na, yun nga, kapag nagkaroon ka ng revelations, na lumawak pa yung kaalaman mo, it will change the way you remember it. Yeah. Yung sinasabi nilang forgive and forget, minsan talaga maaalala mo. But because of the love of Christ, because of the revelation that you have, it will change the way you remember it. Parang love na lang yung lumalabas, naiintindihan mo na lang yung purpose, bakit nangyari yon. Hindi ka na magsa-self-pity. Madali na lang mag-forgive kasi na-receive mo na rin yung forgiveness kay God. Amen. So, yun lang naman ang Thank masasabi you. ko. Oo nga naman. You cannot give what you don't have. And Mira and I receive forgiveness from Christ. Yes. So it is not that easy, but it's possible. It's possible to forgive others too. Kaya lalo na kapag may unction na yung Holy Spirit sa'yo. And in this life, no, with your relationship with Christ talaga, imo-mold ka niya dun sa character niya. Kahit ayaw mo. And the only way to mature and really walk deeper with Christ is to really take on kung ano yung mga pinapagawa niya sa atin. So, thank you, Mira. I am so blessed with your story. Thank you so much. Hindi madaling mag-forgive, lalo na kung alam mo wala ka sa but you did it. You are more than conqueror in Amen. Christ. Amen. So, thank you. Sabi nga ni Jesus, no, kung sino yung mga humble, sila yung pinagpapala din. And with this, it's not easy, but you humble yourself and obey. And totoo yun, obedience is better than sacrifice. So, thank you for today, Mira. God bless you, and I know we will hear more from you. Yes. Na testimony. So, yun lang Looking po. forward Thank to it. you. Yes. Thank you. Bye.